Itutuloy ang pagdinig ng Senado sa charter change. Si Senator Chis Escudero naman sinabing wala pa rin daw solidong posisyon ang Malacanang sa mga babaguhin sa saligang batas. Nakatutok si Jonathan Andal. Itutuloy ang pagdinig sa Chacha. Itigil nyo na yan. Walang patutunguhan yung Chacha na yan. Nalalabuan si Senador Chis Escudero. Gusto raw ba talaga ng Malacanang ang charter change? Kung oo, anong partikular na mga probisyon raw ba ang gusto nilang mabago? Wala pa talagang solidong posisyon ng executive branch kung ano ba talaga ang babaguhin at kailangan ba talagang baguhin yan o hindi. Gate ni Pangulong Marcos nitong Webes. Ito nung pinapanood ko ito, alam nyo nakikita kong mga komentaryo ng mga tao. Tanga rin talaga eh. Pasensya na po, ako'y nakakainit ng ulo. Kasi binanggit ito. At ang sabi ni Chis Escudero, hindi maintindihan ano ba talaga ang posisyon ni Marcos ng palasyo. Pabor ba siya sa Chacha? Ayaw niya ba sa Chacha? At kung gusto ni Marcos ng Chacha, ano doon? Kasi sinabi ni Marcos, economic provisions lang. Tandaan niyo po, economic provisions lang. Eh ano nga? Ano nga ang babaguhin? Malabnaw talaga ang tayo ni Marcos. Malabnaw. Alam nyo naman yan si Marcos eh. Alam mo nakikita kong komentaryo sinasabi nila. Ano ka ba naman? Anong klase kang senador? Kailangan ba isa-isahin sa iyo yan? Kailangan ba i-PowerPoint? Parang isinisisi pa kay Chis Escudero na hindi kailangan isa-isahin. Basta economic provisions. Ay, tanga talaga. Alam mo kung bakit kailangan isa-isahin? Kasi baka malulusutan. Alam nyo naman yung si Marcos nyo pa bago-bago ng isip eh. Huwag na kayo magmaangan. Yung EDCA nga sabi hindi pa papasukin, pinapasok. Pabago-bago ng isip si Marcos. Ay nako, pag hindi nyo nilista yan at sinabi nyo economic provisions lang ang papalitan, masisingitan yan. Baka mamaya bandang huli, ayaw nyo yung pinagpapapalitan, tapos na tayo. Tama si Chis Escudero. Marcos, isa-isahin mo yan. Huwag nyo kaming isahin. Ay, isahan. Mahirap po yun. Yung 20 pesos na bigas nga, naging $20 na eh. Malapit na. Magkano ba $20? 1,000? Grabe. Diba? Buti sana kung walang tingnan nyo na lang sa ICC. Paiba-iba ng desisyon. Ano ba talaga? Buti sana kung si Marcos walang record ng paiba-iba. Paiba-iba yan eh. Tapos hindi ililista. Hindi i-specified. Dapat i-specified yan. Huwag kayo papayag. Tama dito si Chis. I want to make it clear. This administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone. Or those strategic... Sabi dito, what's your mouth? Walang kapinis-pinis at walang professionalism. Kots. So anong gusto mo? Pagkatulad ni Marcos, pagpa-English, professional? Ganun ba ang gusto mo? You want me to speak in English? My English is limited to 1 minute. So after 1 minute, you get out of here. Pwede naman kasing wala siya rito. Pasok pa siya ng pasok. So, get out of here. If you don't my mouth, you muddled mouth, you get out. Gusto nito ata pa English eh. Ha? Hindi, hayaan mo siya dyan. Ha? Wala naman masasabi yan. Walang utak yan. Maniwala ka sa akin. Walang utak yan. Hanggang ganyan lang yan. Sa dulo, sasabihin niya, dutae. Di ba? Yan. Ayan mo na yan. Ay, nakuloko yan. Or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Pero nakukulangan pa rito si Escudero. Ang dating sa akin ang sinabi niya, pabor sa Chacha pero ang papaboran lang niya ay economic provisions.
Ni wala siyang dinetalye kung anong economic provisions Yes. nga ba ang gusto niya. Nada. Dati nang binanggit ng Pangulo na kailangan pag-aralan na luwagan ang pag-aari ng mga dayuhan sa ilang korporasyon sa bansa, maliban sa ilang kritikal na sektor gaya ng power generation at media. Yan, ito yan, nakakatakot yan. Pag hindi mo in-specified yan, luluwagan ng pag-aari ng mga dayuhan sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing mali yan, pero eto lang, ako talaga malikot nga isip ko eh. Tingnan nyo nga kung lihitimo tong likot ng isip ko. Economic provisions lang ang papalitan. Okay? At ang number 1 na papalitan dyan ay yung pag-aari ng mga dayuhan sa mga bagay-bagay sa Pilipinas except media at lupa. Yun lang daw hindi pakikialaman. Kasi delikado raw na magmay-ari ng media ang dayuhan. Tell that to the Raptors. Rapplers. No. Dayuhan, tell that to ABS-CBN. Dayuhan at yung lupa. Siyempre, kasi baka maubos ang lupa natin. Mamaya tayo na squatter dito sa Pilipinas. Naunawaan ko yun. Eto lang nakakapagtaka. Hindi nyo ba naiisip? Ang agresibo ng Kongreso to the point na nag-aaway na sila ng mga senador at bangayan na ng bangayan araw-araw, tapos si Marcos sumang-ayon pa dito sa economic provisions. Ganun na po katindi ang bangayan, nagkampi-kampihan pa. Anong meron sa economic provisions? Bakit gigil na gigil kayong palitan yan? Ano ang para sa inyo? Anong makukuha nyo dyan? To the point na gumastos tayo ng malaki, inilusot yan, nagkaroon pa ng pirmahan, nagbayad pa kayo ng malaki, ginastosan yan. Hindi po ito fake news kasi kahit pinsan nyo, yung kapatid mo mismo, Marcos, sinasabi nagkaroon ng bayaran sa PI. Kung ganyang kalaki ang nilalabas na pera dyan, ganyan ang effort na nilalabas nyo, ganyan ang oras na nilalabas nyo, ganyan ang kampihang nilalabas nyo, ano ang meron sa inyo? Anong meron dyan sa economic provisions? Gigil na gigil kayo. Hindi kasi pwedeng ipinaglalaban nyo ng husto yan. Wala lang. Don't tell me, sasabihin nyo para sa bayan. Huwag tayong maglokohan. Anong meron dyan? Para sa bayan? Come on, come on. Maniniwala ba kayo? Sige nga kayo sumagot. Sa mga nanonood dito, ganyan ang effort nilalabas nila dyan sa lecheng chacha na yan? Para lang sa bayan? Naniniwala kayo sa ganong litanya nila? Wow. I don't think so. Eh ako tanong lang, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Anong pakinabang nyo dyan? Halos magbakbakan kayo. Hinayaan nyo hawayan kayo ng Senado. Halos tanggalin nyo ang Senado. Come on. Na hindi raw dapat maimpluwensyahan ng mga foreign entity. Bukod dito, tutol siyang payagan din ng mga dayuhan na magmay-ari ng lupa. Si Senator J.V. Ejercito naman sumama sa Unity Ride kanina. Ano yung motor niya? Harley. Oh, parang ganito yung dating motor ni Banat by Harley. Oh, nag-ride sila, hindi kayo nagsama, ha? Na kontra Chacha. Dapat ito yung mga tutukan, no? Presyo ng bigas. Ay, correct. Sumang-ayon din ako dito kay JB. Tama. Mas matalino si JB. Nako. Yung effort, eto matanong ko lang, matanong ko lang. Yung effort ba nilang nilabas ngayon is the same effort para pababain ang presyo ng bigas? Ang tindi ng efforts nila rito, ha? Presyo ng pagkain, inflation.
yung infrastructure natin, energy, yung healthcare, iba pang serbisyo. Apela naman ng isang kongresista, support gusto ni Pangulong Marcos na amyendahan ang konstitusyon para malayang makapasok ang mga banyagang gustong mamuhunan sa Pilipinas. Para mo sinabi, oy, sumunod na lang kayo mga senador. Sunod na kayo kay Marcos. Basta pag sinabi ni Marcos, talon. Talon, ganon. Ito. Basta lang sunod na sunod. Ano kami yung mga ibang vloggers na ano? Ang minorya naman ng Kamara natutol sa Chacha na monitor daw na hindi pa rin tumitigil ang mga pagpapapirma sa People's Initiative sa mga probinsya. Katulad nito, ito yung sinasabi ko sa inyo, ha? Pagdating sa PI, parehas kami pinaglalaban nito. Pero hindi ibig parehas kami ng tono. Pero posible hindi kami parehas na pinaglalaban. Baka iba pinaglalaban nitong babaeng to eh. Yan sinasabi ko. Ha? Ewan ko dyan sa babae na yan. Lahat naman yan kinokontra eh. Ha? Daw na hindi pa rin tumitigil ang mga pagpapapirma sa People's Initiative sa mga probinsya kahit pa itinigil na ng COMELEC ang pagproseso sa mga ito. Meron pa rin daw doon sa Central Luzon, yung ilang mga bahagi ng ng Tarlac, ng Pangasinan, at ilang pang mga bahagi doon sa Mindanao. Bukas, ipagpapatuloy ang pagdinig ng subcommittee ng Senado na tumatalakay sa Chacha. Inaasahang dadalo ang mga eksperto sa iba't ibang sektor at ilang taga-gobyerno. Para sa GMA, darating ang eksperto. Simple lang yan. Tanong nyo sa kanila, bakit atat kayo dyan? Ha? Kinampihan pa kayo ng presidente. Anong meron? Yun lang tanong nyo dyan eh. Para sa bayan. Nek-nek nyo.